This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Isang gabi, may isang mangingisda sa baybayin ng Bohol. Habang ang hangin ay malakas at ang alon ay nagwawala. Siya ay tahimik na nakaupo sa kanyang bangka, nakatingin sa langit. Tinanong niya ng isang turista, "Hindi ka ba natatakot?" Sagot niya, "Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, kahit ang bagyo ay parang awit ng kapayapaan." Ako po si Brother Dave, at ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin mararanasan ang kapayapaan sa Diyos. Hindi sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Kanyang pag-ibig. Anong kapayapaan ng Diyos? Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi simpleng katahimikan. Ito ay isang malalim na katiyakan na kahit anong mangyari, hawak ka ng Diyos. Hindi ito dependent sa sitwasyon, kundi sa relasyon. Sabi nga sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, "Huwag kayong mabilasa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay pabatid ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus." Kapag tayo ay nagdarasal, hindi lang tayo humihingi, tayo ay nagpapakumbaba, nagpapasalamat at nagpapahinga sa presensya ng Diyos. May isang estudyante na nawala ng scholarship. Nalugmok siya, pero sa gitna ng kanyang pagluha, binuksan niya ang Biblia at nabasa ang 1 chapter 16 verse 33. "Sa mundo ay may kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob, na pagtagumpayan ko ang mundo." Mula noon, araw-araw siyang nagdarasal, at kahit hindi agad bumalik ang scholarship, bumalik ang kapayapaan. Una, maglaan tayo ng tahimik na oras araw-araw, kahit 10 minutes lang, para makinig sa Diyos. Isulat ang iyong mga alalahanin, ilagay sa journal at ipanalangin. Magpasalamat kahit sa maliit na bagay. Sabi nga na gratitude brings peace. Makinig sa nature or worship music. Ang tunog ay may kapangyarihang magpakalma. Magpatawad. Minsan ang kapayapaan ay nakatago sa pagpapatawad. Mga kapatid, ang kapayapaan ay hindi laging madarama agad. Pero kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Diyos, unti-unti tayong pinapakalma, pinapalakas, pinapabanal. Ang bagyo ay hindi nawawala agad, pero ang puso natin ay magiging matatag. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway sa bawat araw, maranasan ninyo ang kapayapaan na hindi kayang sirain ng mundo. Ako po si Brother Dave, na nagsasabing ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng unos, kundi presensya ng Diyos sa gitna nito. Hanggang sa susunod, pagpapalain po tayo ng ating Ama sa langit. Mga kapatid, magandang araw sa ating lahat. Actually po, Friday ngayon, and alam natin from Monday to Friday na trabaho, minsan parang wala nang pahinga, and minsan nakakapagod, parang nakakairita. And habang pauwi akong this morning, and wala akong vacant ko, sabi ko sa bahay na ako magtatrabaho, gagawin ko yung mga tatapusin ko in preparation sa next week na naman.
And I think about, God, ano yung topic na pwede kong ibigay ngayon? At paano ito makakatulong sa akin at sa mga tagapakinig? And then pumasok sa isip ko yung kapayapaan. And then po, tulad po sa pinag-aralan natin na ang kapayapaan, hindi ito kawalan ng bagyo, hindi ito na andun lang tayo sa sitwasyon na okay lang tayo, maganda yung panahon, masarap yung simoy ng hangin. Ang kapayapaan po ay nagsisimula sa ating mga puso. Nagsisimula po ito kung paano natin maramdaman ang kapayapaan. Kahit na may bagyo, kahit na may mga sakuna, nakakaramdam tayo ng peace. Sabi nga sa kwento ng tao, no, na yung bagyo ay parang musika sa kanyang pandinig. Kasi nakikita natin yung lahat ng bagay na positibo. Mga kapatid, sa linggong ito, bago magtapos yung linggo, bukas Sabado at Linggo, naway maramdaman natin yung kapayapaan. Naway bigay ng Diyos sa atin yung kapahingahan ng ating sarili. Pagpagod po tayo, magpahinga po tayo. And then as we recover, balik na naman po tayo sa ating gawain. Alam ko po na sa mundong ito, sinabi ng Panginoon na daig niya na yung mundo at makikita natin yung kapayapaan na kapahingahan sa Kanya. Alam ko na pag kumatok yung Diyos sa atin, kailangan na buksan natin yung pintuan ng ating mga puso para madama po natin yung Kanyang pagmamahal. Alam ko po na mahal po tayo ng Diyos. Alam ko po na iniingatan niya tayo. At lahat pong ito ay aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Amen.